Magandang araw mga ka-MC Daily. Sino nga ba ang pinakamatalinong Pilipino sa kasaysayan? Bagamat walang opisyal na listahan para rito, may kababayan tayong namukod-tangi dahil sa kanilang pambihirang IQ, kahusayan sa agham, matematika, batas at iba pang larangan. Ang ilan sa kanila ay nagbigay ng karangalan sa Pilipinas sa mga pandaigdigang kompetisyon habang ang iba naman ay gumawa ng mga ambag na kinilala sa buong mundo. Sa video na ito, kilalanin natin ang 10 Pilipinong itinuturing na kabilang sa pinakamahuhusay na utak ng bansa. Mula sa mga batang henyo hanggang sa mga siyentipiko, imbentor at pambansang bayani, alamin natin ang kanilang mga kwento at natatanging tagumpay. Number 10, Ferdinand Marcos Sr., ang bar top-notcher na may pambihirang memorya. Bago pa man siya naging pangulo ng bansa, kilala na si Ferdinand Marcos Sr. bilang isa sa pinakamahusay na estudyante ng kanyang panahon. Lumaki siya sa bayan ng Sarat sa Ilocos Norte at nag-aral sa University of the Philippines kung saan kumuha siya ng kursong batas. Isa sa mga pinakakilalang bahagi ng kanyang buhay ay nang siya ay makulong habang nakaharap sa isang kasong kriminal noong dekada 1930. Sa kabila nito, ipinagpatuloy niya ang pag-aaral at paghahanda para sa bar examination habang nasa kulungan. Noong 1939, nagtala siya ng isa sa pinakamataas na marka sa kasaysayan ng Philippine Bar Examinations nang makakuha ng 98.01%. Ang record na ito ay matagal na pinag-usapan sa mga paaralan ng batas dahil sa pambihirang antas ng kahusayan na ipinakita niya. Marami ring kasamahan at biographer ang naglalarawan sa kanya bilang may photographic memory o kakayahang mabilis na maalala ang mahahabang detalye, teksto at impormasyon. Bagamat walang opisyal na IQ test na naisa publiko, madalas siyang inilalagay ng mga mananaliksik sa tinatawag na genius bracket. Pagkaraan ng kanyang pagkapangulo, nanatiling isa siya sa pinakapinag-uusapang personalidad sa kasaysayan ng Pilipinas. Namatay siya noong 1989 sa Honolulu habang nasa exile. Hanggang ngayon, pinag-aaralan pa rin ng mga historiador ang kanyang buhay, hindi lamang bilang leader, kundi bilang isang taong nagpakita ng pambihirang kakayahang akademiko at intelektual sa murang edad. Number 9, Miriam Defensor Santiago, ang brilliant legal mind ng Pilipinas. Isinilang at lumaki sa Iloilo City, si Miriam Defensor Santiago ay kinikilalang isa sa pinakamatalinong abogado at mambabatas sa kasaysayan ng bansa. Mula pagkabata ay kilala na siya bilang masipag na mag-aaral. Nagtapos siya bilang magna cum laude sa University of the Philippines Diliman at nagpatuloy ng mas mataas na pag-aaral sa University of Michigan sa Estados Unidos. Sa larangan ng batas, naging hukom, commissioner ng immigration, senador, propesor at international legal scholar si Miriam. Kilala siya sa kanyang matatalim na argumento, pambihirang memorya, at kakayahang magsalita ng may lalim sa halos anumang usaping legal. Maraming eksperto ang naniniwalang kakaunti lamang ang kaya makipagsabayan sa kanyang antas ng kaalaman sa constitutional law at international law. Noong mga huling taon ng kanyang buhay, naging inspirasyon siya sa maraming kabataang Pilipino dahil sa kanyang tapang at husay sa pamumuno. Pumanaw siya noong 2016, ngunit nananatiling buhay ang kanyang pamana sa mga aklat, talumpati at batas na kanyang naimpluwensyahan. Hanggang ngayon, itinuturing pa rin siyang isa sa pinakamahuhusay na legal minds na ipinanganak sa Pilipinas. Number 8, Carvey Aaron Maig, ang imbentor na gumawa ng enerhiya mula sa basurang prutas. Sa panahon kung kailan ang mundo ay naghahanap ng mas malinis na mapagkukunan ng enerhiya, isang batang Pilipino ang nakakuha ng atensyon ng buong mundo, si Carvey Aaron Maig. Siya ay lumaki sa Pilipinas at nag-aral ng electrical engineering sa Mapua University. Bata pa lamang ay mahilig na siyang mag-eksperimento at maghanap ng mga solusyon sa mga problemang kinakaharap ng lipunan. Noong 2020, nakamit niya ang pandaigdigang pagkilala matapos niyang likhain ang Aureus, isang teknolohiyang gumagamit ng mga itinapong prutas at gulay upang makalikha ng renewable energy.
Ang kakaiba sa kanyang imbensyon ay kaya nitong sumipsip ng ultraviolet light kahit maulap ang panahon. Dahil dito, siya naging kauna-unahang global sustainability winner ng prestihiyosong James Dyson Award, isang kompetisyong sinalihan ng libo-libong inventor mula sa iba't ibang bansa. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang kanyang pananaliksik at pagde-develop ng teknolohiyang ito upang magamit sa mas malawak na saklaw. Ang kanyang tagumpay ay patunay na ang katalinuhan ay hindi lamang nasusukat sa grado o IQ, kundi sa kakayahang lumikha ng mga solusyon na makakatulong sa buong mundo. Number 7, Dr. Joseph Bio, ang Filipino scientist na pinangalanan ng asteroid. Lumaki si Dr. Joseph Bio sa Pilipinas at naging isa sa mga pinakakilalang science educators sa bansa. Bilang guro sa Philippine Science High School, nakilala siya sa kanyang kakaibang paraan ng pagtuturo na nagbigay inspirasyon sa maraming estudyante upang mahalin ang agham. Hindi lamang siya nagturo ng siyensa, tinuruan niya rin ang kanyang mga estudyante kung paano maging mga tunay na mananaliksik. Noong 2002, gumawa siya ng kasaysayan bilang kauna-unahang Pilipino at unang Asyanong tumanggap ng Intel Excellence in Teaching Award dahil ito sa kanyang pambihirang kontribusyon sa science education. Bilang pagkilala sa kanyang nagawa, ipinangalan sa kanya ang asteroid na 13241 Bio, isang napakabihirang karangalan na ibinibigay lamang sa mga taong may natatanging ambag sa agham at edukasyon. Sa kasalukuyan, kinikilala pa rin si Dr. Bio bilang isa sa mga pinakamahalagang personalidad sa larangan ng edukasyong pang-agham sa Pilipinas. Ang kanyang kwento ay nagpapatunay na ang tunay na talino ay hindi lamang tungkol sa sariling tagumpay, kundi sa kakayahang hubugin ang susunod na henerasyon ng mga siyentipiko. Number 6, Tiffany Uy, ang babaeng halos nakakuha ng perpektong marka sa UP. Isa sa mga pinakakilalang academic achievers ng modernong panahon ay si Tiffany Uy. Nag-aral siya sa University of the Philippines Diliman at nagtapos ng BS Biology noong 2015. Ngunit hindi ordinaryong pagtatapos ang kanyang nagawa. Nakamit niya ang General Weighted Average na 1.004, ang pinakamataas na naitalang marka sa UP mula noong matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Halos perpekto na ito at isa sa pinakamataas na record sa buong kasaysayan ng universidad. Hindi doon nagtapos ang kanyang tagumpay. Nagpatuloy siya sa pag-aaral ng medisina sa University of the Philippines Manila, kung saan muli siya nagtapos ng may mataas na karangalan at naging valedictorian ng kanyang batch. Nang kumuha siya ng Physician Licensure Examination, kabilang pa siya sa top 5 examinees sa buong bansa. Sa kasalukuyan, si Tiffany Uy ay isa ng manggagamot at inspirasyon sa maraming estudyanteng Pilipino. Ang kanyang kwento ay nagpapakita na ang pambihirang katalinuhan ay sinasabayan ng sipag, disiplina at dedikasyon. Para sa marami, isa siya sa pinakamalinaw na halimbawa ng academic excellence sa makabagong kasaysayan ng Pilipinas. Number 5, Hilary Andales, ang Filipino physics genius mula sa Tacloban. Sa lungsod ng Tacloban sa Leyte, isinilang at lumaki si Hilary Dayan Andales, isang kabataang Pilipina na nagpakita ng pambihirang talento sa agham mula pa lamang sa murang edad. Habang maraming kabataan ang nahihirapan sa mga komplikadong konsepto ng physics, si Hilary naman ay nahumaling sa pag-aaral ng mga batas ng kalikasan, galaw ng oras, espasyo at universo. Ang kanyang pagkahilig sa siyensa ay lalo pang nahubog sa pamamagitan ng pagsali sa mga lokal at international na kompetisyon. Noong 2017, gumawa siya ng kasaysayan nang manalo sa pandaigdigang Breakthrough Junior Challenge, isang prestihiyosong kompetisyon sa siyensa na sinusuportahan ng mga kilalang personalidad sa teknolohiya at agham. Tinalo niya ang libo-libong kalahok mula sa iba't ibang bansa matapos niyang ipaliwanag ng malinaw at malikhaing paraan ang komplikadong konsepto ng relativity and reference frames ni Albert Einstein. Dahil sa kanyang tagumpay, nakatanggap siya ng scholarship at nagbigay ng malaking karangalan sa Pilipinas. Matapos ang kanyang tagumpay, nagpatuloy siya sa pag-aaral
sa prestihiyosong Massachusetts Institute of Technology o MIT sa Estados Unidos. Hanggang ngayon ay kinikilala siya bilang isa sa mga pinakamahuhusay na batang siyentipiko na nagmula sa Pilipinas. Ang kanyang kwento ay patunay na kahit mula sa isang probinsya, maaaring makipagsabayan ang Pilipino sa pinakamagagaling na isip sa buong mundo. Number 4, Farrell Wu, ang math prodigy na nagpahanga sa mundo. Isa sa mga pinakakilalang batang henyo sa matematika sa Pilipinas ay si Farrell Adrian Wu. Lumaki siya sa Pilipinas at maagang ipinakita ang kakaibang kakayahan sa mga numero at komplikadong problemang matematikal. Habang karamihan sa mga bata ay nagsisimula pa lamang matuto ng algebra, si Farrell ay nakikipagtagisan na sa mga pambansa at pandaigdigang kompetisyon sa matematika. Noong 2016, nakakuha siya ng perfect score sa Australian Mathematics Competition, isang pambihirang tagumpay na nakukuha lamang ng kakaunting kalahok sa buong mundo. Hindi lamang yon ang kanya nagawa. Tinatawan din niya ang Pilipinas sa International Mathematical Olympiad o IMO, ang itinuturing na pinakamahirap at pinakaprestihiyosong kompetisyon sa matematika para sa mga kabataan. Sa kanyang husay, nag-uwi siya ng mga medalya at nagbigay ng malaking karangalan sa bansa. Kalaunan ay nag-aral siya sa Massachusetts Institute of Technology, isa sa pinakamahusay na universidad sa mundo para sa agham at matematika. Bagamat mas pinili niyang magkaroon ng pribadong buhay matapos ang kanyang mga tagumpay, nanatili siyang inspirasyon sa maraming Pilipinong nangangarap na maging matagumpay sa larangan ng matematika at siyensya. Number 3, Dr. Jose Rizal, ang pambansang bayani na isang tunay na polymath. Kapag pinag-uusapan ang pambihirang talino sa kasaysayan ng Pilipinas, halos imposibleng hindi mabanggit si Jose Rizal. Isinilang siya sa bayan ng Calamba noong 1861 at maagang ipinakita ang kanyang katalinuhan. Sa murang edad pa lamang ay marunong na siya magsulat ng tula, gumuhit at magsalita ng iba't ibang wika. Habang lumalaki, lalo pang lumawak ang kanyang kaalaman sa iba't ibang larangan. Si Rizal ay isang ophthalmologist, nobelista, makata, pintor, iskultor, naturalista, guro at mananaliksik. Ayon sa mga historiador, nakapagsasalita siya ng mahigit 20 wika kabilang ang Espanyol, Ingles, Pranses, Aleman, Latin at iba pa. Dahil sa lawak ng kanyang kakayahan, madalas siyang ilarawan bilang isang polymath, isang taong eksperto sa maraming larangan. Bagamat walang IQ test noong kanyang panahon, maraming eksperto ang naniniwalang ang kanyang intelektual na kakayahan ay maihahambing sa mga pinakadakilang henyo sa kasaysayan. Nag-aral siya sa Pilipinas at Europa, kabilang ang mga institusyon sa Espanya, Pransya at Alemanya. Ang kanyang mga nobelang Noli Me Tangere at El Filibusterismo ay naging mahalagang inspirasyon sa kilusang nagbunsod ng pagmamahal sa bayan. Hanggang ngayon, higit isang siglo matapos ang kanyang kamatayan noong 1896, nanatili siyang simbolo ng talino, edukasyon at makabayang pagmamalasakit. Number 2, Mia Golosino, ang batang genius na mas mataas ang IQ kaysa sa tinatayang IQ ni Einstein at Hawking. Noong 2017, isang batang Filipina-British ang naging laman ng mga balita sa iba't ibang panig ng mundo dahil sa kanyang pambihirang resulta sa IQ test. Siya ay si Mia Golosino, na noong edad na 11 ay kumuha ng pagsusulit ng British Mensa matapos siyang hindi matanggap sa isang grammar school sa United Kingdom. Ang resulta ay nagulat maging ang mga eksperto. Nakakuha siya ng IQ score na 162, ang pinakamataas na marka para sa kanyang age group sa naturang pagsusulit. Ang score na ito ay mas mataas pa sa madalas na tinatayang IQ ni Albert Einstein at Stephen Hawking na karaniwang inilalagay sa humigit kumulang 160. Dahil dito, agad siyang tinanggap bilang miyembro ng British Mensa, isang organisasyon para sa mga taong kabilang sa pinakamataas na 2% ng IQ score sa populasyon. Lumaki si Mia sa United Kingdom sa isang pamilyang may dugong Pilipino. Bagamat bata pa siya na makamit ang record na ito, naging inspirasyon siya sa maraming kabataan sa buong mundo. Ang kanyang kwento ay nagpapakita na ang talino,
ay maaaring lumitaw sa murang edad at magbigay ng pambihirang oportunidad para sa hinaharap. Number 1, Dr. Reynabel Reyes, ang Filipina astrophysicist na tumulong magpatunay ng teorya ni Einstein. Nangunguna sa ating listahan si Dr. Reynabel Reyes, isang Filipina astrophysicist at data scientist na kinikilala sa pandaigdigang komunidad ng agham. Lumaki siya sa Pilipinas at nagtapos bilang valedictorian sa Philippine Science High School. Mula pa lamang sa kanyang kabataan ay kapansin-pansin na ang kanyang husay sa matematika at pisika na kalaunay naging pundasyon ng kanyang kahanga-hangang karera sa siyensya. Noong 2010, sa edad na 26, pinangunahan niya ang isang grupo ng mga mananaliksik sa Princeton University upang magsagawa ng pagsusuri sa libu-libong galaksiya sa kalawakan. Ang kanilang pag-aaral ay nagbigay ng mahalagang ebidensya na sumusuporta sa Theory of General Relativity ni Albert Einstein sa cosmic scale. Ang kanilang pananaliksik ay nailathala sa prestihiyosong scientific journal na Nature, isang karangalang nakukuha lamang ng mga pinakamahuhusay na siyentipiko sa mundo. Matapos makuha ang kanyang PhD sa astrophysicist mula sa University of Maryland, naging aktibo siya sa larangan ng data science, artificial intelligence at science communication. Sa kasalukuyan, kinikilala siya bilang isa sa pinakamahuhusay na Pilipinong siyentipiko sa modernong panahon. Hindi lamang siya nagbigay ng ambag sa pag-unawa ng sangkatauhan sa universe, kundi naging inspirasyon din siya sa libo-libong kabataang Pilipino na nangangarap na maabot ang pinakamataas na antas ng agham. Ang katalinuhan mga ka-MC ay hindi lamang nasusukat sa mataas na IQ o matataas na grado. Mas mahalaga kung paano ginagamit ng isang tao ang kanyang talino upang makatulong sa kapwa, makalikha ng pagbabago at mag-iwan ng positibong ambag sa mundo. Yan ang ipinakita sa atin mga ka-MC na mga Pilipinong kabilang sa ating listahan. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, huwag niyo pong kalimutan mag-like, i-share ang video at mag-subscribe sa ating channel. At ngayon, gusto po namin marinig ang inyong opinyon. Sino sa 10 henyong Pilipino ang pinakahinahangaan mo at bakit? Ibahagi niyo naman po ang inyong sagot sa comment section sa ibaba. Maraming salamat po sa pakikinig mga ka-MC. Hanggang sa muli, see ya!